Raha. So, unang-una, unahin natin to guys. Magician and the Mirror. Ito yung itsura niyan kapag ka naka-upright. Pagka naka-upright, ibig sabihin nito magma-manifest yung mga desires nyo, okay? Kapag nakaganito naman, ibig sabihin may mga balakid or may mga delay sa mga manifestation nyo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na siya magma-manifest, no? It can still as long as you persist mga kapiksi, as long as you focus, basta hindi kayo bumibigay sa mga manifestation nyo, guys, it will still come to you mga kapiksi. Pero hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong April para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and ito naman yung para sa love life mga kapiksi. So unahin natin tong spiritual message guys. Kung ano na lang yung makaresonate, take that message, kasi hindi naman lahat ng mensahe ay magre-resonate mga kapiksi, no? So, wow, napakaganda nitong mensahe na to, Taurus. Be gentle with yourself, mga kapiksi, no? And ito yung palagi kong nire-remind sa inyo, na huwag tayong masyadong maging harsh sa sarili natin, huwag tayong masyadong maging nega, huwag tayong masyadong maging emo, huwag tayong masyadong maging reklamador sa buhay natin, mga kapiksi. Life is a journey, hindi siya karera, so huwag tayong masyadong magmadali, huwag natin parusahan yung sarili natin, mga kapiksi, no? Minsan kasi there are some people na naiinggit sa achievements ng ibang tao, tapos ang ginagawa nila is fino-force nila yung sarili nila, hard work, ganyan, para at least makapantay sila sa achievements ng ibang tao. So, and it's nice na meron kayong ganong klaseng motivation para maging better din kayo, pero hindi mo naman kailangan parusahan yung sarili mo to the point na hindi mo na ine-enjoy yung buhay, mga kapiksi, dahil sa pagiging seryoso sa buhay. And it's okay na maging serious din dahil sa mga responsibilities and obligations natin, pero kailangan maging balance din tayo, mga kapiksi, and wag nyo masyadong i-deprive yung sarili nyo, wag nyo masyadong parusahan yung sarili nyo, mga kapiksi, because at the end of it all, 'di ba, ang tanong natin is masaya ka ba? 'Di ba? Ginagawa mo 'yan, masaya ka ba? Nag-e-enjoy ka ba? 'Di ba? Fulfilling ba siya sa pakiramdam mo? Yung mga ganun, mga kapiksi. So, wag natin masyadong parusahan yung sarili natin, guys, okay? Above anybody else, dapat tayo yung unang nag-aalaga sa sarili natin, and dapat kino-consider natin palagi yung feelings natin, mga kapiksi. Okay? So, ito yung ibig sabihin yan, guys. Take your foot off the gas and don't push yourself so hard. Yan yung sinasabi ko sa inyo, na huwag kayong masyadong magmadali, mga kapiksi. If you need to rest, then take a break. The world won't fall apart if you nap. Renew, dear one, you are a treasure. Be gentle with yourself. So, kung napapagod, guys, which is normal naman, no, na napapagod din tayo, sometimes na-stress tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng stress, anxieties. Kapag ka mga ganon, magpahinga, no? Magpahinga, mag-pause, take a break, mag-relax, di ba? Hindi nyo naman kailangan gumastos, guys, para mag-relax. Just unplug, disconnect, and alam nyo yun, refresh, no? Re-energize yourself. Mag-meditate kayo, 'di ba? Whatever that makes you renewed, mga kapiksi, yung pinaka importante. Ang importante is hindi ka bumigay, no? Ang importante is alam mo 'yon, meron ka pang energy na natitira para sa sarili mo. So the world doesn't stop kapag nagpahinga ka, no? It just keeps on going and going and going. And again, life is not a race, it's a journey, diba? So make sure na tawag dito, ini-enjoy nyo yung ating stay dito sa Mother Earth, mga kapiksi. Okay? Be gentle with yourself, guys. Importante ka, mahalaga ka. Okay? So, yeah.
And yung next message naman, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, lalo na doon sa mga kapiksi natin na medyo emo-emo. So tingnan natin yung live messages naman guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong March, magbibigyan ako ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal. So pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life guys, kaya mag-avail na kayo. And ito yung mga additional message natin guys. Ito medyo negative ng konti, kaya naramdaman natin to nung sinabi ko tong be gentle with yourself, kasi nararamdaman ko yung pagiging emo ng iba sa inyo mga kapiksi, and lumabas siya dito sa mga baraha. So unahin natin to guys, Magician and the Mirror. Ito yung itsura niyan kapag ka naka-upright. Pagka naka-upright, ibig sabihin nito magma-manifest yung mga desires nyo, okay? Kapag nakaganito naman, ibig sabihin may mga balakid or may mga delay sa mga manifestation nyo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na siya magma-manifest, no? It can still as long as you persist mga kapiksi, as long as you focus, basta hindi kayo bumibigay sa mga manifestation nyo, guys, it will still come to you mga kapiksi. Pero with this energy, ibig sabihin lang nito, medyo marami kayong resistance or medyo marami kayong mga balakid, no? And usually yung mga balakid na yon, those are your negative thoughts and negative assumptions and negative emotions dun sa certain desire nyo mga kapiksi. So ask yourself, no? Unang-una, 'di ba, yung emosyon mo, anong nararamdaman mo? Masaya ka ba, malungkot ka ba, 'di ba? Syempre pag malungkot ka, automatic alam na natin negative energy 'yon. Kapag malungkot ka, 'di ba? Ask yourself, ba't ako malungkot? Anong iniisip ko? 'Yon. Doon lang 'yun babalik eh. Kasi yung emosyon mo, na-influence yan ng iyong thoughts, no, ng iyong iniisip, guys. So kapag nalaman mo na kung bakit negative yung iniisip mo, ask yourself again, bakit ko to iniisip? Makakatulong ba sa akin to? Syempre hindi. Kung hindi, 'di ba? Stop thinking about it and focus on your goals, focus on your desires. Ask yourself, anong mararamdaman ko? What would I see? What would I feel? What would I hear? Kapag nasa akin na yung desire ko, so that will make you happy mga kapiksi, and somehow mawawala yung mga resistances nyo and yung mga balakad nyo, and start feeling grateful, guys, okay? Para mawala yung mga delay sa mga manifestation nyo. You just have to focus more, mga kapiksi. Alright? And ito nga, no, yung sinasabi natin na this is door to personal healing and happiness. So, nakabaligtad siya. Ibig sabihin, medyo may emosyon talaga yung iba sa inyo, Taurus, no? So, so, kailangan nyong i-work out itong mga emosyon nyo, mga kapiksi, kung ano man yan, lungkot na pinagdadaanan nyo, guys. Focus on your healing first. Meron tayong Ho'oponopono guys and self-love subliminal dito sa ating channel. Libre yon mga kapiksi. Pwedeng makatulong yon para gumaan yung inyong pakiramdam, and pwede nyo rin pakinggan yung Tagalog guided meditation pampawala ng stress and anxiety, kasi for some of you medyo nalulungkot talaga yung iba sa inyo, very low energy guys, so you have to work on your healing first, focus on your healing and talk to yourself, no, kausapin nyo yung sarili nyo, this too shall pass, lilipas din ito, magiging ma-okay ka rin, malalampasan mo rin yan, okay, and so para hindi kayo masyadong malungkot
malungkot, mga kapiksi. Alright? Okay. And yeah, so yan yung mga live messages natin, guys. Comment down below if naka-resonate kayo. Ito naman yung ating love life message, yung mga pwede maka-influence sa love life nyo, guys. Habang sinashuffle ko ito, naka-flash sa screen nyo yung ating paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito naman, mga kapiksi, ito yung maaaring mga nakaka-influence, no, sa love life nyo, mga kapiksi. Meron tayong brunette female dito, guys. Yung relationship nyo, pwedeng she, ibig sabihin, babae, or pwede ring he-she, babae-lalaki, mga kapiksi. Applicable siya sa both. So, we have brunette female, mga kapiksi. Ito ay kayo mangging kaligatan. So, it's either ikaw ito, or yung person nyo, mga kapiksi. But, ang nakikita natin dito with this wallflower is parang merong tinatago, no? Parang merong dark past, traumatic past, no? Na itinatago. It's either may tinatago ka sa kanya na hindi mo masabi kasi takot kayong ma-judge, or pwedeng sila ito, no? Na baka may tinatago sila sa inyo, na bahagi ng past nila, and parang they want to keep this a secret from you kasi baka iniisip kasi nila na baka kung ano yung isipin mo tungkol sa kanila kapag nalaman mo yung sikreto nila na ganon, mga kapiksi. So for me, guys, no, past is past has passed, no. Tapos na yon, it's already meaningless unless na kinalkal nyo, di ba? At binigyan nyo ng kahulugan. If you truly love the person, it's nice to know na may ganun siyang past para makatulong kayo sa healing nila, di ba? Pero, don't judge a person. We're not a judger. Diyos, hindi. Sabi nila lahat daw ng tao sa Pilipinas, judgmental, judger, kasi lahat na lang ginudge. Okay. Anyway, yeah, so wag natin silang i-judge dahil lang sa bahagi ng past nila, mga kapiksi. Everybody can change, diba? Everything is changeable and malleable, including you, including your specific person. So, kung bahagi siya ng past, dapat, kung mahal natin yung person natin, dapat accept natin yun, mga kapiksi. Okay? Otherwise, kung hindi nyo tanggap, pwedeng mag-move on na lang to the next person para wala nang masyadong attachment, mga kapiksi. Okay? Anyway, it's up to you, mga kapiksi. So, comment down below kung saang message kayo naka-resonate, guys. Dito ba sa spiritual, dito ba sa life messages, or dito ba sa love life, mga kapiksi. Comment down below, guys. Okay? And for more tarot reading stories, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.